Another day, another farmlet na naman tayo. So kayo po ba ay may dream na magkaroon ng isang farmlet na meron ng instant bahay? So dalawa po yan, ayun po yung isa. And then along Barangay Road, may 80 meters na frontage. Kabilaan po yung ating property, meaning tinuhog po ng kalsada. And then may source ng kuryente. May ganitong kagandang niyugan. And then at the same time, tayo po ay nasa 4 kilometers lang away from National Road. Ayan, so ano pang hinihintay natin? Panoorin po natin tong video na to, baka sakali po magustuhan nyo siya. So ito po ay nakalocate dito sa Tagkawayan, Quezon. Bato yung bahay. So ikot na tayo kay property. Excited na ako. Wow, ang ganda, ang linis. Yan. Ayan, ikot tayo kay property. Bali ito po ay may sukat na 2.6 hectares. So mapapansin po natin, bakod na siya. Ayan, pag ganun po yan. So may palatandaan na kung saan yung pinaka-boundary natin to another property. Ganda. So hindi masyadong maputik yung property kasi pa-slope type siya, medyo gradual, so hindi nag-stuck yung tubig. Balik tayo dun sa pinakaunahan. Ayan, ikot tayo. Makikiraan po, Nay. So dito pa lang tayo sa may pinaka left side. Mamaya papasukin natin yung pinaka right side. Ang ganda. Yung ating niyog medyo maraming bata so dalawang klase yung niyog dito. Yung niyog na tinatawag nating normal dito sa may Quezon, and then merong isang niyog na dwarf kung tawagin. So dalawang klase ng niyog yung tinanim po nila. Medyo masipag yung nag-aalaga nito. So siya po yung pinaka-guide ko sa pag-iikot. Ayan yung mga dwarf na niyog. Ganda. Ayan, kitang-kita natin yung pinaka-road dito sa may kinakatayuan ko. So meaning po si property pahaba doon sa may pinaka barangay road po. Meaning kung ano po yung haba ng ating barangay road, yun din po yung haba ng ating property. So maganda po yan kasi medyo mahaba rin po yung ating frontage. And then yung mga ganitong klase ng property, minsan sinasuggest ko po sa mga buyers po natin na pagdating ng araw, pwede po nilang ilote-lote ito. So kasama po yung bahay na yan. Bali, yan po yung bahay nung nangangalaga dito. So, siya naman po ay okay naman sa kanyang ibenta. May usap naman po sila ng may-ari. So, wala naman daw pong magiging problema para sa kanya. Ang linis. Konting damo lang po. So, ayun po yung pinaka-road po natin. Cemented road po tayo, Ganda. So bali lumabas na tayo ng pinaka left side ng property. So pupunta naman tayo sa may pinaka right side naman po kung saan may bahay, and then natuhog po tayo ng pinaka kalsada. Bali ito po yung pinaka left side ko. May bahay din siya. So yung bahay naman po pure na bato. So okay naman siya. Medyo papagandahin na lang natin ng konti. Ayan. Lipat tayo dito sa may kabila.
Yan, bali cemented road na tayo. Bali dito tayo galing from National Road. At yan nga po ay nasa 4 kilometers para makalabas tayo ng pinaka National Road. So may line tayo ng kuryente. Ayan, no? Magtatap na lang tayo dyan. Ayan, lakad tayo. Tingnan natin yung bahay. Bali, itong bahay na to na nasa right side ay half yung pinaka sementado po niya, and then the rest, yan, mga light materials na lang po. Pero maganda pa naman yung bubong. And then may kubo. So si property po ay almost flat. So hindi naman siya totally flat na flat. Pero makukonsider ko na rin po na flat to kasi talaga napaka-gradual nung pagka-slope niya. Parang umaalon lang. Maganda. So mas malaki po yung part ng ating right side kesa dun sa left side natin. And then good thing kay property, marami pong mga fruit bearing ito. So meron tayong mangga, kakao, santol, merong ilang puno daw po ito ng lansones, rambutan, saging, may mga ilang mahogany rin po dito sa property. Ganda. Ang kagandahan din po kay property ay nag-aani po siya ng nasa 5,000 kabuong na niyog every 2 months. So kagaya ng nasabi ko, si property po ay merong 500 kapuno ng niyog, pero ang namumunga pa lang po dito ay yung 300. So yung 200 puro dwarf na niyog na po yun, ano. Ayan yung tinatamaan ng ating camera. Ganda. Kung tayo po ay gustong bisitahin si property at kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magta-travel ng nasa 7 hours. And then explain ko naman po about dun sa road na dinaanan natin from National Road hanggang dito po sa may pinaka-property. Ito nga po ay nasa 4 kilometers, pero yung 4 kilometers naman po na yon ay hindi pa po fully cemented. So may mga part po talaga na maputik, and then may mga part na sementado na. Pero good thing, si property po ay tinamaan na po ng kalsada. So kaya po medyo mataas na rin po yung pricing nila compare po dun sa mga ibang binablog po natin, ano. Pero hindi naman siya ganong kataasan. Worth it naman po yung ipambibili nyo rito kasi ang ganda naman po talaga ni property. Sa bihira na tayo makakita ng mga property na along barangay road na ganitong kaganda. Yung iba po kasi talagang mga right of way na lang, tapos medyo pricey pa siya. Ayan, ikot pa rin tayo kay property. Ang daming kakao dito. Gandahan ni property, hindi masyadong masukal. So talaga naiikot ko talaga siya. Wow, ganda. So si seller po ay magne-net po dun sa price po na ibibigay po sa atin. No? Meaning po ay hindi po siya sasagot sa anumang gastusin. So kagaya po ng CGT and doc stamp, sagot po iyan ni buyer, deed of sale, transfer, and then yung sukat.
Yan, ang ganda. Ayan mga nakatayo yung aking mga kasama. And then dito sa part na to, dito po tinanim yung mga dwarf na niyog. Ayan, so bago-bago pa lang sila nakatanim. Green na green yung dahon. Kagandahan po nito, Tagkawayan, Quezon po ito. And then, maganda po kasi kay Tagkawayan, marami na pong binubutas ng mga diversion road. So, kung sakali po, magawa po yung ibang mga diversion road, kung tayo po ay nagtatravel ng nasa 7 hours, dito sa Tagkawayan hanggang Manila, so malilesen na po iyon, ano, once na mabutas na po yung mga diversion road na ginagawa dito. Yan, ikot pa rin tayo kay property. So, habang nag-iikot tayo, explain ko na po yung about sa documents itong property na to. Bali, ito po ay matured CLOA title and then buhay po si owner. Pero good thing po kasi kay property ay bayad po sa land bank. So, mas madali po yung magiging proseso natin para mai-transfer po dun sa bibili. Unlike po kasi dun sa mga ibang CLOA title na hindi nakabayad sa bank or hindi natapusan. So, medyo mas mahabang proseso po. Yan, ano. Ganda. Naku, wag yung papalampasin yung mga ganitong klase ng property. Bibihira na po dito sa Quezon ng mga ganitong kagagandang property and then mura pa. Panalo tong property na to. So ito yung part na sinasabi po ni tatay na pa pwedeng maglagay ng fish pond dyan. So medyo mababang part. Pero hindi naman ganun kababa. Ayan, unti-unti na tayong lalabas kay 2.6 hectares. So napakagandang property po nito. Instant 2 bahay. Ayan, tinuhog ng kalsada. May source ng kuryente. May source ng tubig. Yan, napakagandang property po nito along Barangay Road and then ang haba ng frontage po natin. So avail na po kayo mga ka-farmlat. At kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Uy, may mga langka pa dito. Yan, lalabas na tayo. So ulitin ko lang po, kagaya ng nasabi ko kanina, kahit po ito ay matured CLOA, ito naman po ay bayad na sa bangko. So may certification naman po sila na bayad na sila sa land bank. Unlike dun sa ibang CLOA na na-i-vlog natin, wala pa silang tatak ng bangko na sila po ay bayad. Yan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Yan, avail na kayo mga ka-farmlat. Ganda. Ang dami ng mga bahay pati dito. And then malapit din po tayo sa school, malapit din po tayo sa barangay hall kung saan nasa 1 or 1.5 kilometers lang po. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. So yan, thank you for watching.